Ito na ang ating mulberry guys na harvest na natin ang kanyang mga bunga at pwede na rin muli natin siyang pabungahin sapagkat ang kanyang mga sanga ay matured na at nagkukulay na guys, nagkukulay semi wood na guys. Ayan ako nakikita nyo, ito. Yan, semi wood na ang kanyang color. At palatandaan na matured na siya at meron siyang mga mga bukol-bukol diyan na diyan susulpot ang mga bagong shoot para sa bago niya muling bunga. Yan guys. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin, dalawang klaseng paraan kung paano sila yung mga sanga na yan ay pabungahin. So yung una guys na ipakita ko na sa inyo nung nakaraan ko siyang pinabunga ay yung pruning, yung pinutol natin yung dito niya at inalis natin ang kanyang mga sanga. Pero may isang method guys na mapapabunga din natin siya na hindi natin puputulin ang kanyang sanga. So ang tawag nila dyan guys ay i-bend lang natin gano'n, alisin din natin ang mga dahon niya mamaya. So i-bend natin. So ang gagawin natin ngayong araw, gagawa tayo ng dalawang paraan. Titingnan natin kung ano ang mas effective at kung talagang totoo na yung isang paraan na yon ay mapapabunga talaga natin ang ating mulberry. So guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Atin pong umpisahan kung paano po ito pabungahin ng isang paraan pa. So dalawa ang gagawin natin. So yung una muna natin gawin, yung bago. Yung sinasabi natin na i-bend natin ang kanyang sanga. So, umpisahan natin dito guys, dito sa bandang ito. Yan, alisin din natin yung mga dahon niya. Siyempre, alisin natin yan. At yung mga dahon na ito guys, kung willing kayo, pwede nyo itong ipatuyuin at pwede nyo gawing tsaa. Yan, for your additional information. Pero hindi po yun ang ating topic. Sinasabi ko lang sa inyo para may idea kayo na ito palang mulberry ay kahit yung kanyang dahon ay mapakinabangan natin. Pwede natin gawing tsaa. Yan. Patuyuin natin yung parang dinadry natin siya at pag na-dry na pwede natin siyang gawing tsaa. So alisin natin lahat guys ng mga dahon niya sanga, pero hindi natin siya puputulin. Alisan lang natin ng dahon. Yan, alisin natin. Ayan, tingnan natin guys kung totoo nga yung ating mga information, kasi yung ating gardening ay sabay tayo nag-aaral. Ako nag-aaral din guys kasi hindi naman ako nagpa-farming talaga. Ito'y nakita lang natin sa mga pagbabasa natin at ating ina-apply sa ating maliit na garden dito sa rooftop. So itong bahaging ito guys, dito tayo maggagawa ng isang paraan na ibinibend lang natin, kakalbuhin lang natin siyang ganyan. Yan. Pati ito. So ganoon lang guys ang pag-alis niyan. Madali malang alisin yan Ayun, alisin natin lahat ng mga ito. Ayan. Tapos i-bend natin yung kanyang sanga. Nakita nyo guys, kahit maliliit lang sila guys, pero mapapabunga natin yan. Kasi nga magulang na sila, magulang na yung mga sangang ito. At nakaproduce na tayo ng 2 beses na tayo nag-harvest dito. So testing natin ngayon ang isa pang paraan at i-prove natin kung talagang effective din at gumagana din yung ganung paraan. Ang mga maikli siguro guys, hindi na natin pwedeng ma-bend. So ayan na guys. So ang gagawin natin dyan, natanggalan natin sila ng mga dahon. Gagawin natin, i-bend down natin. Ganyan, sabi sa akin nabasa, i-bend natin ang kanyang mga sanga. Tingnan natin kung effective din. Alam mo guys, yung gardening nakakatuwa Ayun, para ka lang naglalaro pero napakalaki po ng benefits sa ating psychological na kalagayan,
Yung bang psychologically ay nagiging masayahin ka, nawawala yung mga stress mo. Ayan guys, so ganito daw ang gagawin. Tingnan natin kung effective na itong paraan na ito. Yan. So kung effective ito, pwede rin natin gawin kung gusto nyo. Ayan. Yan, isa pa lang. Guard down. So yung pang isa, ano din natin, i-bend din natin. Ang gardening guys, para-paraan lang yan. Nako, so, maparaan ka, nako, marami kang matutunan at malibang ka talaga. Maganda to guys, pang ano, yung gardening, nakakabawas to ng ano, mga kulubot sa muka. Oo. Pag ikay, lalo na pag ikay masyadong problemado, mag-gardening ka lang, sigurado guys, mababawasan ang ating wrinkles kasi nawawala yung ating stress. Alam niyo, nakakatanda yung stress, kaya huwag nating i-stress ang ating mga sarili. Yan o guys, ginaganyan, i-bend ang kanyang sanga. Tingnan natin kung effective nga ito. Gagawin pa natin yung iba. At yung iba, siguro mga 3 lang isample natin dito. May papakita ko sa inyo to para may idea lang kayo kung paano ko ginagawa yung pagbibend ng kanilang mga sanga. Alright. So ayan guys, ang ating pagbibend. Ang pangalawa nating pamaraan na katulad lang ito ng pinakita ko sa inyo, magpuputol lang tayo dito. Yan. Ng mga sanga niya. Ito. Ayan. Naputulan natin ng kanyang mga sanga. Alright. Ito yung isa nating paraan. Pagkatapos, atin siyang naalisan ng lahat ng kanyang mga dahon. Ayan. Ito ang pinaka-easiest way guys tsaka pinaka-mabilis na paraan. So, ayan na guys. Alisin lang natin itong mga to. Alisin natin yan. So mga kapaso, yan na ang ating pruning tsaka inalisan ng dahon na mulberry. Ito po yung isa nating paraan, ano? Inalisan lang natin ang dahon hanggang sa dulo ng kanyang talbos at i-bend natin siya, no? Tinalian natin para mag-bend yung kanyang sanga at ating niyang obserbahan kung alin ang mas mabilis pagbunga at kung alin ang mas marami. So mga kapaso, dito na tayo sa malaking nating paso, big pot ng ating mulberry. Kaya tingnan mo, ang laki na ng kanyang puno, no? Ito yung naipruning natin sa dalawang paraan, ano? Yung una, tinalian natin. Ayan, no? Tinanggal natin yung kanyang mga dahon pero hindi tayo nagputol. I-binend lang natin. At yung isa naman, nagputol tayo, di ba? Nagputol tayo dito. Ayan, ayan. So guys, napatunayan ko at na-notice ko na mas mabilis yung pinuputulan natin ang dulo kaysa hindi natin puputulan ng sanga at i-bend lang natin siya at tanggalan ng dahon. Kasi tingnan nyo guys, oh, ganyan pa lang yung kanyang tubo. Ayan, oh, nang binend natin. Ayan, samantala yung pinutulan natin, ng iba may bunga na, oh.
same lang naman natin sila pinutulan, the same lang na araw yon. Ang magkakaiba lang seconds lang ata, wala ngang minutes eh. Ang difference ng time. Ito may bunga na oh. Samantalang ito, hindi pa. Hayaan ko rin guys, pero alam ko magbubunga din to. Kasi mayroon na siyang sanga yun, tumubo din eh. Kaso lang, delayed siya. So ang isang reason lang guys na nakikita ko, ang concentration ng tanim, pag naputulan mo yung kanyang sanga, may sugat, di ba? Dito, kunyari ito. Mas pina-prioritize ng puno na unahin muna supplyan ng malaking parte yung mga sanga na may sugat, pinutol natin. At saka yung kanyang mga buds ay ilan lang kumpara dito sa hindi natin pinutulan na marami. Although nagsisulputan din. Pero guys, yung pa lang ang ating napatunayan sa ngayon. Hindi ko alam sa pagbubunga nila kasi siyempre marami itong buds ang ating binend. Hindi ko alam kung mas marami siyang bubungahin kasi kung magsulputan lahat ng mga buds na yan at magkaroon ng bunga, siyempre marami siyang mga buds, posibleng mas marami siyang mabunga kaysa doon sa pinutulan natin. Di ba? So, antayin natin yan. So, pero nakita natin sa mabilis na growth, mas maigi yung pinuputulan natin. Ayan guys, mabilis. Tingnan nyo. Ayan. So, nakita natin na yun pa lang ang una niyang advantage na nakakita natin pag pinutulan natin siya. Pero sa bunga, antayin natin na tuluyan na rin itong mag-mature. Dahil kagaya nito, kaliit-liit na lang pero marami siyang buds. Kasi nga hindi natin pinutulan yan, saka ito. So, experiment nga ito guys eh. Alam mo sa gardening masaya pag nag-eksperimento tayo. So ayan guys, yun muna ang ating short update sa ating mulberry sa dalawang paraan. Sana sa maliit na video ito ay nakabigay sa inyo ng kaalaman. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pindutin nyo na yan guys kasi libre yan. Ayan, so magkikita po muli tayo sa susunod nating mga video. And shout out sa aking Soaring High family, sa aking mga subscribers, old and new, at sa aking mga members. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye!